What's up? What's up? Good morning mga langga, mga inday. Good morning ng tanan mga kabukid. So, kamusta po kayo dyan mga langga? So, as you can see, nagbiyahe po kami ni Insik ngayon because today ay meron po tayong natanggap na blessing galing po kay Ma'am Geraldine from California. So, thank you po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po sa blessing na binahagi niyo po sa pamilya po namin. So, ayun, gusto ni ma'am na bumili kami ng groceries, pang-ulam, at saka kung ano-ano pa. Basta, yun yung gusto niya. So, fast forward po tayo mga langga. So, andito na po tayo sa Mandarin Supermart. Dahil ito lang po yung medyo malaki-laki na tindahan po dito sa lugar namin sa Katmon, mga langga, no. So, ayan, nagliliwaliw pa po muna kami dyan ni Insik, mga langga. At ang una namin pinuntahan, itong section ng mga hose. Kasi po, problemado po talaga kami ni Insik dito sa aming mga hose, mga langga. Dahil kanang lagi po siyang nabubutas yung mga hose namin, kaya naghahanap po kami ngayon dyan ng coupling. Yun bang parang pangtapal ng bitaw, yun bang basta coupling, mga langga. I-search nyo lang kung ano yung coupling sa Tagalog. Basta yan yung pangdugtong ng ng hose in case of mabutas siya. Putulin mo lang siya at idugtong, mawawala na yung kanyang butas, mga langga, dahil para na siyang dinudugtong po. So andito nagtitingin-tingin po muna ako dyan, mga langga. Marami pa palang hose dito, no. Maraming iba't ibang klase ng hose. May mga LPG hose, merong pandilig, meron kahit na anong hose, mga langga. At meron din dito sa kabila na pang carpentry, iba't ibang mga lagare, yung mga pang measure, yung mga paleta, iba't ibang klase po siya, mga langga. So si Insik dyan nagkalkal po nagkalkal po siya dyan ng elbow, kasi naghanap din siya ng elbow, mga langga, para sa aming gripo dito sa aming CR, dahil nagtutulo na naman po. Kaya ayun, yan yung una namin pinuntahan, dahil baka makalimutan natin, mga langga, no. So pinaka-importante po yun. Ang problema po dito ay naubusan po sila ng coupling, kaya yung elbow na lang yung binili namin, mga langga. So ulitin ko po, thank you po ulit kay Ma'am Geraldine from California. Thank you po sa inyo, ma'am, dahil po sa inyo ay andito po kami sa lugar na to at binibili kung ano man yung mga kailangan namin sa bahay. Maraming salamat po mula po sa kaibuturan ng aming mga puso. Sobrang saya po ng pamilya namin at nakatanggap na naman po kami ng blessing galing po sa isang napakabuting tao na katulad mo po. So, ang daming mga mabubuting tao sa panahon ngayon, mga langga, no? So, ayun, pagkatapos po namin doon sa section na yon ay ayan, nag-moment po muna ako. So, hindi pa pala kami tapos dyan. Si Insik ay hindi pa tapos mamili. Pero nag-moment ako dahil gusto ko makita yung fast lock ko sa camera. Char! Joke lang. So, yan, naghahanap din po si Insik ng nipple para sa aming baboy, mga langga. Dahil nasira na yung drinker ng aming baboy. Alam nyo naman po, meron tayong inahin na baboy dito sa amin. Kaya yun, medyo mura lang din lang naman po, kaya bumili na lang kami. At saka, since wala namang coupling, maghahanap pa kami ng coupling sa labas na lang siguro sa mga hardware. So, nagtitingin-tingin din ako dito sa mga gamit ng aso, mga langga. So, ang daming laruan, ang daming mga toys ng aso. Kaso lang, nung pinindot ko siya, ay mutingog, mga langga. Kaya I'm sure hindi gusto ni Sphinx yan, mga langga. Kaya dumiretso na ako dito sa section ng mga school supplies, dahil naalala ko gusto pala ni Muna na mag-drawing. Kaya naghanap ako dito ng drawing book. Since nandito na lang din naman ako at nakikita ko naman itong drawing book na to, kaya yun, naghahanap din ako ng drawing book. And of course, naghahanap din ako ng mga alphabet na chart, mga langga ba, para ipapractice ko si Muna sa mga alphabet na mga letters ba. Kaya tutulungan natin si Muna, mga langga, na matuto. So gusto ko sana yung coloring book na yan, mga langga, pero siguro sa susunod na yan, yung uunahin ko ay yung ating yung drawing book, saka na yung coloring book, mga langga, kasi andyan lang naman yan. Pwede naman tayo bumalik dito anytime kapag, or magpadala tayo ni Insi kapag
kapag pupunta siya dito sa bayan mga langga, no. So ayan, naghahanap-hanap po ako dito at naghanap din ako ng pencil, kaso lang wala palang pencil dito, nasa ibang section yata mga langga. So marami siyang drums, ano dyan, parang ano ba yan. So ayan, nakita na ako ng alphabet na na chart mga langga, na may mga kuwan, kaya kinuha ko na agad yun dahil yun yung uumpisahan natin kay Muna. Umpisahan natin sa mga letters, then sa mga numbers, kasi si Muna po ay hindi pa po talaga siya marunong bumilang, hanggang 10 lang yung kaya niyang bilangin. Tapos sa letters naman hindi ko alam kung hindi pa pala siya marunong talaga sa mga letters mga langga, kaya kailangan talaga natin tulungan si Muna. Kaya nagpasalamat din ako na nakapunta ako dito at nakabili ng mga kailanganin niya mga langga. So bumili din ako dyan ng colored pencil, iba't ibang kulay ng pencil. Hindi lang po ako bumili ng crayons kasi hindi pa po naman ako bumili ng coloring book. Yung lang muna, yung colored na mga pencil, mga colored pencil yung binili ko, at saka yung pencil talaga na pang drawing. So bumili po ako ng 2 drawing book na malalaki. Hindi po ako kumuha niyang maliit. Yung malaki po yung kinuha ko para malaki yung space na pwede niyang pwede niyang drawing pwede siyang mag-drawings, pwede siya magsulat ng pangalan niya. Pero uumpisahan po natin talaga sa alphabet mga langga, dahil hindi niya alam kung anong letters na yun kung hindi natin siya tuturuan. So kailangan talaga natin siyang turuan step by step, yung mula umpisa talaga. Kasi noon nag-set in siya doon sa school ng preschool doon sa amin, pero ewan ko, wala talaga siyang natutunan, maski letter A mga langga hindi niya alam. So yun, nakabili din si Insik ng pencil tsaka sharpener mga langga, tapos kumuha na lang din ako ng eraser. Tapos nung pumunta kami dito sa ikalawang section, ang daming bulaklak mga langga ko. Grabe, ang gaganda. Akala ko totoo, yun pala mga fake ba, mga plastic. Pero akala mo talaga ang gaganda. Nasabi ko talaga sa sarili ko, kapag matapos itong bahay natin, Insik, matapos na yung kusina natin, bibili ako ng mga ganito, yung mga flowers ba, kasi maganda sa bahay mga langga kung merong mga bulaklak, lalo na siguro kung buhay na bulaklak indoors ba. Naalala ko tuloy si Auntie Josephine na marami po siyang mga tanim na mga indoors na plants mga langga. Shout out to Auntie Josephine. Kumusta po kayo, Auntie? Si Trevor tsaka si Kyle din. Kaya yun, umalis na agad ako doon mga langga, dahil baka maibog taba. Ganda talagang tingnan ng mga flowers, para kang nasa paraiso, para kang nasa Garden of Eden. So ayun, pumunta kami dito sa sa section ng mga silhig, mga walis. Kaso lang yung mga walis nila ang mamahal mga langga. Tapos meron namang ganyan pero manipis din. Siguro kaya nasabi ko lang kay Insik, doon na lang tayo sa merkado bibili. Sa merkado na lang tayo bibili dahil maraming mapagpipilian doon ng walis tambo. So yun, umalis na kami. Tapos ayun, ewan ko kung anong tinitingnan ni Insik dito mga langga, kasi siya yung may hinahawakan siya. I don't know kung ano ba yun. Ano ba yung tinitingnan niya? Ay, pala, kanang sampayan. Meron palang sampayan dito mga langga. So ayun, tuloy-tuloy lang po kami, patuloy lang po kaming dito, nagliliwaliw. Ang sarap kasing maglakad-lakad dito mga langga, lalo na pag marami ka sigurong budget, no? Ang sarap maglakad-lakad dito. Kaso lang baka maubos yung pera mo ba pag lagi kang naglalakad dito. So sis, konti na lang yung kape namin mga langga. Ang sabi naman ni Ma'am Geraldine na yung mga groceries talaga yung bilhin kapag kain. So ayun, nakita ko yung Quaker Oats na yan. Ang kaso lang, ang mahal. Sakto siya sa pang diet ba, pero I don't know. Hindi ko alam kung masarap ba yun o ano bang lasa nun. Kaya dumiretso na kami dito sa biscuit area. So kumuha talaga ako ng biscuit mga langga, dahil yung biscuit talaga ay paborito talaga ng pamilya ko. Kahit sino, mama, papa, Insik, si Muna, lalo na si Muna.
Kaya ayun, kumuha ako ng iba't ibang flavor ng Rebisco kasi yan yung masarap, pinakamasarap para sa akin. Pinakamasarap na biskwit dito sa Pilipinas, yung Rebisco. So kumuha ako ng iba't ibang flavor, merong peanut, merong ano ba yun, pastillas. Tapos kumuha din ako ng Bravo. Tapos kumuha din ako ng Hansel, mga langga. So bali 4 na biskwit yung binili ko para in case magutom yung mga tao dito sa hapon, merong mabubunot ba or merong makukutkot dito sa bahay, mga langga. So yan, talaga ako dyan, pumili talaga ako ng masarap na flavor, mga langga. Masarap naman yan lahat, kaso lang kailangan talagang pumili ng pinakamasarap para hindi ka hindi ka magsisi sa binili mo. So ayan, pumunta din po kami dito sa mga mga biskwit pa rin dito, mga langga. Naghahanap-hanap pa rin ako ng ibang biskwit, pero pag ganitong biskwit, yung mga Nissin wafer ba, ang mamahal nila so kaya umatras ako. Okay na yung Rebisco, mga langga. Tapos yun, dito naman tayo sa section or sa ng mga dilata, lagayan ng mga dilata. Kumuha lang po ako dito, mga langga, ng 3 beef loaf na malalaki. Tapos magic sarap kasi yun, importante yun sa pagluluto natin araw-araw, mga langga. So yung magic sarap na seasoning, yung isa sa nagpapasarap ng luto ko. Huwag naman yung madami talaga ilagay mo. Yung sa isang lutuan, yung kalahati lang para matagal siya maubos to. So since marami pa naman akong sardinas doon sa bahay, galing doon sa binigay ni Ma'am Nens Bandukilyo. Hello Ma'am Nens. Kaya ayun, hindi lang ako bumili ng sardinas, bumili lang ako ng beef loaf kasi nung niluto ko yung beef loaf na binigay ni Ma'am Nens, naubos agad ni Muna. Paborito pala niya yun, or first time niya siguro nakatikim ng ganun, kasi para talaga siyang mauubusan ba. Pagkaluto ko nun, yung isang slice nga, yung isang circle, parang isang kagatan lang niya, ubos agad. Kaya nakahiwa kasi ako noon ng 6 yata sa isang malaking can ng beef loaf. Ubus agad lagi, hindi nga kami nakaimik. So, yun, hayaan na lang natin. Kaya bumili din ako ng beef loaf na malalaki, mga langga. And of course, yung ating panimpla sa ating ulam, yung toyo tsaka suka. Yun yung importante, yung suka tsaka toyo. Kasi alam nyo naman, lagi tayong nagpapaksiw o ano-ano pa man, kailangan din ng basta kailangan ng bahay, yun yung pangunahing kailangan ng bahay, mga langga. Tapos nag-iisip ako kung bibili ba ako ng tang, or bibili ba ako ng ganito, yung juice ba. So naisip ko na wag na lang dahil tayo sa diabetes, tapos sa kidney. Tapos si Insect na maraig siya, mga langga, sabi niya bilhan ko daw siya ng Bear Brand Adult. Kasi sobrang hilig ni Insect sa gatas, mga langga. Kaya yun, sabi ko, sige mamili ka, kay bili tayo niya ng isa. So siya lang naman yung mahilig sa gatas sa amin. Kasi si Muna, choco yung gusto ni Muna. Tapos kay Papa naman, choco. Sa amin naman ni Mama, yung yung stick, yung coffee stick. Kaya bumili din kami ng coffee mate. Bumili ako dyan ng coffee mate, mga langga, pang sa Nescafe stick. Pero ako lang din siguro gagamit nun, at si Papa or si Insect kapag magkakape siya. Kasi hindi hilig ni Mama ang gatas. Gusto niya yung black lang talaga. Tapos nagpunta naman ako dito sa malaking freezer. So umatras muna ako kay tinapos muna namin dito. Kumuha ko ng isang condense at saka bitsin. So, yung bitsin kasi, mga langga, ginagamit din ni Mama yun kapag nagluluto siya na kahit na Ayaw niya sa magic sarap, gusto niya bitsin kasi yun daw yung niya, nasanayan niya. So, pumunta na talaga ako dyan sa freezer. Tapos nakita ko, meron palang hotdog. Kaya, kumuha ko ng malaking hotdog, yung jumbo na. Ano ko, kung magkano ba to? Pero parang, medyo mura lang yata ito kaysa doon sa Virginia na, na malalaking hotdog, mga langga. Ito kanang shoot, ba yun, big shot na hotdog yung brand niya. Pero masarap pa rin naman siya, natikman ko na naman siya, mga langga, ilang beses ko na siyang natikman. Kaya kumuha agad ako. Tapos itong mga roll na yung tocino roll, yung chicken roll, yung ulam na lagi nating inuulam kapag
kung ano, nagmamadali tayo ba? Kung nasa ref natin, tapos nagmamadali tayo, kuha ka lang doon, hiwa, tapos luto agad. Yan yung mga ulam na ano talaga ka ng pangmadalian bitaw. Kaya yun, mga langga, kumuha na din ako doon ng dalawa, tapos isang hotdog. So yun na lang muna kasi, bala ko kasing pumunta ng merkado. Diretso galing kami dito, magmerkado ako, kaya hindi ko na lang talaga, hindi ko na lang dinamihan yung mga frozen goods. Tapos bumili din ako dito ng mga laga bihon. Mahilig kasi yung pamilya ko ng bihon, lalo na kapag nilalagyan ng sardinas, mga laga. Nako, paborito na ni mama yun. Humigop ng sardinas habang ng sabaw, yung bihon tsaka sardinas. Swak na swak, grabing sarap. Tapos ayun mga langga, hindi na kami nag-ano pa ng marami. Diretso na kami dyan sa counter kasi kanang pupunta pa kaming merkado. Gusto ko namin bumili ng mga gulay na fresh. At saka kung ano-ano pa. Vegetables and fruits. Gusto namin bumili ng prutas para ipasalubong kina mama doon, mga langga, no? Kaya ayun, counter agad. So hindi ko na lang sabihin kung magkano yung na bayaran namin, mga langga. Pero sobrang salamat po talaga kay Ma'am Geraldine talaga, ma'am. Kung alam nyo lang kung paano, kung gusto kong makapagpasalamat sa iyo sa personal, pero dahil alam ko na sobrang down to earth nyo po, kaya alam ko na alam nyo kung gaano kami nagpapasalamat sa inyo. So ayun, pagkatapos naming mag-counter, diretso na kami dito sa aming motorsiklo, mga langga, dahil sobrang init ng panahon. Grabe, para kang napapasok sa init, mga langga. Tapos punta na kami sa merkado. So fast forward tayo, andito na agad tayo sa aming suki sa merkado, mga langga. So kumuha lang ako dyan ng mga parang 10 yata na medium size na onion, mga langga. Tapos pinakita ni Insik sa akin yung malalaking kamatis. Sabi ko, hindi na tayo bibili ng kamatis kasi yung kamatis natin sobrang daming bunga. So hintayin na lang natin yun na medyo dumilaw. Tapos i-harvest na natin yun. So kumuha lang ako dyan ng onions. Tapos bawang din. Ayan, kumuha lang ako ng 2 ulo yata ng bawang, mga langga. Tapos luya. Importante sa atin yung may luya, mga langga. Kasi every time na nagluluto ako, lalo na kapag yung nilatan na baboy, nilatan na manok, kailangan talaga ng luya. Tapos kapag paksiyo, nilalagyan ko kasi ng luya, mga langga. Kasi luya is good for the body din naman, lalo na sa throat, dito sa atong tutunlan ba. Nakapagpaganda yan ng boses, mga langga, yung luya. Isa yan sa mga sikreto ko kung bakit hindi ako agad napapaos yung luya. Kailangan mo lang uminom ng tea na may luya. So, sobrang sarap na niyan. Tapos kuha din tayo dito ng malalaking sili na panigang ba. So ito yung ginagamit ko kapag nilalagay ko siya kapag magpapaksiyo, kapag nagsisigang, kapag nagtitinola, yun masarap siya, may sipa ng anghang ba. Tapos since malayo kami dito sa bayan, mga langga, kumuha na din ako ng medyo malaki-laki, yung isang buo talaga na repolyo. Pero hindi ko naman siya agad iuubo sa isang luto, mga langga. So kumuha din ako na yan 3 sayote. So sayote kasi is paborito ko talagang gulay yung sayote. So ayun, since madali lang siyang lutuin at medyo mura na lang din siya, parang 30 yata or 25 pesos ang isa niyan, mga langga. Kumuha na ako ng 3. And then naisip ko na kami ngayon, magnilagang buto-buto ng baboy kami ngayon. Bibili din kami ng buto-buto ng baboy. Kaya ayun, bumili din ako nitong gabi, or sa amin sa Bohol, karlan. So I don't know kung ano yan sa inyo. Dito sa kinainsik, gabi daw yan. Gabi or ano ba? Basta sa amin, karlan. Karlan yan, mga langga. Basta pareho-pareho lang yun. Iba-iba lang yung pangalan. Tapos kumuha din ako ng isang sakong-sakto na size lang na pipino. Kasi masarap kumain ng pipino. Tapos yun, pinakount ko na
sa tindera mga langga. So shout out dyan sa mga tindera ng aming suki. Hindi ko kilala yung pangalan pero nakilala ko lang sila by face mga langga. Ababait nila. Tapos kapag pumunta ka sa kanila, accommodated ka talaga. Tapos bili din ako ng ng ground pork. Merong ground pork dito mga langga kasi meron akong sauce doon sa amin. Bumili na lang din ako ng pasta. Tapos mag-spaghetti tayo sa mga susunod na araw, no? Para meron tayong makain. Tapos ayun, bumili rin kami dito ng buto-buto ng baboy. Gaya nga ng sabi ko, nagpaplano ako na bumili ng buto-buto ng baboy. Gagawin nating kanang ilalaga natin siya ba? Nilagang buto-buto ng baboy. Tapos ilagay natin yung ating carland. Tapos yun, masarap yun mga langga. Lagyan natin ng sayote, repolyo, yung luya, yung sili, yun. Sobrang sarap na nun mga langga. So mamaya, magsisinabaw tayo, no? Papahigupin natin sila mama ng sabaw. So, medyo mura lang yung karne na yan mga langga dahil buto-buto. Nasa 260 yata per kilo, 250. Tapos yung laman talaga ay 300 plus, parang 310 yata. Sobrang mahal. Lahat yata talaga nagmamahal ngayong panahon na to mga langga. So, kailangan talagang magtipid, mag-ipon, mag-imbak. So, yun, kailangan talaga ng mabusising kanang pagsisikap para talaga may makain sa susunod ng mga araw. And of course, since meron na tayong mga gulay, fruits, meron tayong mga gulay tsaka mga lamas, mga aromatics sa ating lulutuin, meron na din tayong karne yung mga langga. Kaya huwag natin kalimutang bumili ng bigas. So, bumili kami siya ng kalahating sako ng bigas, mga langga, no? So, hindi ko na lang tinodo yung isang sako, mga langga, dahil yung isang sako ay makabungog talaga yung presyo. Grabe talaga yung presyo. Yung kalahating sako dyan, mga langga, parang nawindang na nga ako. Dahil almost 100 pesos na per kilo yung yung bigas, mga langga. So, namili na lang ako dyan ng pinakamura talaga dahil kung pipiliin ko yung nakasanayan namin na bigas na ivory, sobrang mahal nung sako. Parang halos umabot na yata ng 5,000. Grabe ka mahalin ko. Kaya nasabi ko na 10 kilo, half sack lang muna yung bibilhin. Kasi sana gusto ko bilhin isang sako. Pero baka sa susunod na mga panahon, magmura na siya. Yun. Kalating sako na lang muna. Tapos, ayun, bilhan natin ng mga magulang natin ng dalandan, yung kanyang orange. Tapos, kumuha din ako ng apple, mga langga. Yan, kumuha din ako ng apple. 5 lang naman kami dito sa bahay, mga langga. Kaya, 7 lang yung kinuha ko. 7 din yung yung orange. Kasi, yung 7 is 100. So, tamang-tama na yun. Tapos, kumuha din ako ng isang malaking bayabas. Ewan ko kung masarap ba to, mga langga. Tapos, yun, hindi na kami nagtagal agad ni insect dahil bibili pa kami ng lechon manok dahil yun yung uulamin namin sa aming lunch. Kaya panigurado, nagugutom na yung mga magulang namin na naghihintay dun sa bahay. Kaya thank you ulit, Ma'am Geraldine in California. God bless you po at God bless you po sa iyo at sa pamilya niyo po. Thank you for watching.